showbiz fanatics, Miss Carmina Villaruel, ina ni Cassie Legaspi, abay medyo hindi kagandahan ang pakiramdam patungkol sa naging epekto ng movie ni Cassie. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. And for today's video, matapos nga ng lahat ng mga Davercads po ay nasa kanilang mga bakasyon kung saan kasama po nilang kanilang mga pamilya, spending holidays with their family, ay yung napapanood po nating live ngayon ay lahat po yan ay parang pinapanood, nire-replay nila ang ilan sa mga segments, At talaga naman pa, kahit balik-balikan pa ng Davercads at panoorin pa ng paulit-ulit yan dito po sa Itbulaga, masasabi talaga natin na ang dami pa rin viewers, Sabi nga ng ilang mga TVJ defenders and vloggers na kahit daw replay yung pinapakita ng branded Itbulaga, sinusupport pa rin po ng napakaraming mga Pinoy. Nangangahulugan lang talaga na ang puso ng lahat ng mga Pinoy ay nasa branded Itbulaga. Pero kapag i-compare po natin yung mga viewers na meron naman po ang generic Bulaga, same numbers pa rin yung makikita po natin at same people pa rin yung mga taong nandoon na walang ibang pinag-uusapan kundi yung mga pangit dito po sa branded Itbulaga. Yun naman dapat, diba, kapag nanonood ka ng mga noontime program, dapat na ka lang yung na-entertain ka, hindi yung pinag-uusapan ninyo mga negativity ng kabilang kampo at kung ano-ano mga criticism yung sinasabi nila sa trio, sa TVJ, which is bagay na talagang nakakatawa lang kasi nandun ka para mag-criticize, diba? Parang manonood ka para po ma-entertain, not to criticize others. But anyways, ayun nga, ngayong araw nga, kumbaga yung form po ng kanilang noontime program ngayon, may mga replays po sila, pero at the same time, namimigay pa rin sila ng mga aginaldo at regalo sa mga legit Davercads na naroroon, maging sa kanilang mga tahanan. And for today's video, eto na nga, dahil kinongratulate ulit natin si Miss Miles Ocampo for winning the Best Supporting Actress of this year MMF or Metro Manila Film Festival 2023 sa kanyang magaling na pagganap, na kung saan marami mga bashers ang nagtaasan ng kilay. Pero eto na nga, dahil pinag-uusapan ngayon ang Metro Manila Film Festival 2023, yung mga top grossers and box office earnings. At sinabi po ng MMFF na team na hindi pa po opisyal na lumalabas yung mga kinita ng bawat movie. Pero sabi po ng ilan na underdog di umano ang When I Met You in Tokyo. So medyo alarming po to sa side po ni Cassie, kasi this is gonna be the first movie na meron po si Cassie Legaspi, kasama niya po ang mga premyadong aktor at aktres na si Miss Vilma Santos, the star of All Season, and Mr. Christopher De Leon. Matatandaan na nagkaroon din po ito ng issue, nung sila po ay dapat na mag-guest sa EAT or sa branded Itbulaga, na-cancela ito dahil nalaman po ng TVJ Production na si Miss Dr. Lero nga ang siyang sumulat ng movie na ito. So, hiningian naman po ng statement si Miss Dr. Lero with regards to that. Sinabi niya na dapat daw naka-move on na daw ang TVJ. But anyways, eto na nga, nagkaroon na po ng impact kasi alam natin na nadamay po itong si Cassie Legaspi dun sa pagbo-boycott, kasi sabi po ng Metro Manila Film Festival 2023 organizer, and-express po nila yung kanilang gratitude to all moviegoers for the success of first day of the film festival. So ang mga nangunguna po is ang Rewind netong si Mr. Ding Dong Dantes, ang mag-asawang Dantes at si Miss Marian Rivera Dantes, na kung saan talagang makikita natin na may mga sinihan na parang pinastop na nila kasi ubos na yung ticket. Pumapangalawa naman yung pelikula ni Mr. Piolo Pascual na Malyari at pumapangatlo naman ang Penduko. So wala po sa listahan ang When I Met You in Tokyo. Well, in fact, ito pong When I Met You in Tokyo, as I've said earlier, this is the first movie na meron po si Cassie Legaspi na parang as early as they can, wala pa pong December, pinopromote niya na yan. Pero
same numbers and same figures pa rin yung lumabas. Nangangulugan lang talaga na nadamay na pati po ang mga pelikula, no, na ilalabas itong si Cassie sa mga pagboboykot po ng mga legit Dover Cats. Kaya nakapanghinayang lang kasi meron pa naman siyang talent, ano. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comments po ninyo patungkol sa updates. Unahin natin ang comments mula kay Mr. Romy Obispo. Sabi niya, good afternoon, Ma'am Darrens. Happy New Year. Wala nang tiwala sa tape bulagta kasi pag nanakaw na lang naman yung alam nila. Kaya simula na yan ang pagbagsak ng mga lusos. Kinakarma na ngayon ng mga tape bulagta. May mga bago na kayo, 2024 na. Ayun, so mamaya po mapapanood po natin ang ilan sa mga updates po nitong sa Showbiz Now na ni Christopher Min, kung saan sasabihin niya po dito yung pasabog ng TVJ this coming 2024. Kasi kung matatandaan po ninyo, may sinabi si Tito Sen that this year 2024 ay may malaki nang pasabog at pagbabagong magaganap dito po sa EAT. Sabi naman po ni Seb Lagabel, ang tanong, hanggang kailan paninindigan ng GMA7 ng tape? Apektado pa sila sa pagbagsak ng shares. Buti na lang nakuha nila ang Showtime kaya medyo nakakabawi. Yun na nga po, 'di ba? Kasi isang taon na lang po yung nalalabing kontrata na meron ng tape. Ngayon, kaya talagang sobra yung pakikipaglaban ng tape with regards to trademark kasi nanganganib din po yung kanilang kasi pag wala talaga silang magamit na title, ang magiging ang magiging resulta niyan is talagang madidissolve na yung ito pong noontime program. Sabi ni Mr. Joel Lau, good evening Idol Darrets, dapat magbago na talaga sila ng title dahil magbabagong taon na. Mahiya naman, hoy, Merry Christmas and a Happy New Year, #legit Dover Cats. Ayun. So, makikita natin, di ba, pinapanindigan na talaga nila at hindi talaga sila nagpapalit ng titulo. Pero dun po sa title na ginagamit po ngayon ng branded Eat Bulaga, dati kasi dapat ang Eat Bulaga, yung EAT, at yung kasunod na letter B is karugtong ng letter T. Pero this time, iniba nila. May space, Eat, tapos space Bulaga. Kasi kapag kasi ginamit nila ng tuluyan yung Eat Bulaga na yan, at sinearch po siya sa mga social media, yung branded or yung generic Bulaga ang lalabas. Kaya yan ang ginawa nila. Sabi po ng Daryl Makipaki, kaya nga sa loob ng 6 na buwan, nasira ang titulo. A name is only a name without TVJ. Sa bagong management, gumawa na kayo ng bagong name and format. Wag na kayong copycat. Yun din po yung isa sa mga pinaglalaban ng TVJ, 'di ba? Kasi kung makukuha po talaga nila or parang yung totally na magamit na talaga ng branded Eat Bulaga yung kanilang titulo, pati po yung mga segment na inisip ni Miss Jenny Pere, possible din na tanggalin po yun at kailangan nilang ibahin, as in talagang kailangan nilang mag-reformat. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Darrens TV. God bless everyone.